Laki eh. Laki eh. Uy. Pero pa yan. Ay, hindi na pala siya sulit. Mabuting balita ng sa kanyang isang kalaleyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, makabagbo kayo sa akin. Ang anak niya at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, at siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa akin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit tumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan niya at sinabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga butang. Ang mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang tahanan ng bawat peregrino. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Mga minamahal kong kapatid, nasurpresa po ba kayo sa inasan ni Jesus sa ating Ebanghelyo? Jesus, yung mga salitang iyon, ang kilala natin Ebanghelyo ngayon, isang bakit wala ba siyang pakialam? At hindi lamang ito tanong, dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, ang trabaho, pero yung kasabayan mong nagdasal, laro na, ikaw hindi pa rin. God is seemingly quiet because He wants us to grow in faith. Baka kaya hindi niya agad umiimik ang Diyos sa panalangin mo kasi kailangan mo pang dagdagan niya ni Jesus. Sa kabila ng tila'y pagtanggi sa kanya ni Jesus, pati ang mga alagad ni Jesus na kukulitan na rin siya at nagpakumbaba na humihingi sa Diyos. I think this is a very important lesson for us this 20th Sunday in Ordinary Time. The silence of God. At yan naman po ang ibig ng Diyos, ang lumango tayo sa ating pananampalataya. Yun nga lang yung iba sa atin, masyadong mainipin. Tawag yung babaeng lang ito, ang pinuri ni Jesus sa kanyang napakalaking panalangin. Siya lang. Si Pedro nga, last Sunday, pinagsabihan niya napakaliit ng iyong panalangin, Pedro. Ang dami mo nang nasaksiyang imala na